Wala nang isang linggo bago ang Pasko, fully booked na ang ilang biyahe pa Bicol. May ilan ding maaga nang umuwi. Kalbaryo naman ang naranasan ng ilang motorista at biyahero dahil sa binubunong traffic sa Camarines Sur. Balitang hatid ni James Agustin. Marami ng fully booked na biyahe pa Bicol ng air-conditioned buses sa terminal na ito sa Cubao, Quezon City. Tulad halimbawa patungong Camarines Norte na fully booked na simula ngayong araw hanggang December 30. Punuan na rin ang mga biyahe pa Legazpi bukas hanggang December 29. Marami na sir kasi nag-open reservation kami is November 15. Kaya marami na pong mga nagpa-reserve. Yung walang reservation, pwede naman po silang sumakay first come first serve sa ordinary bus lamang po. Asahan na raw ang mas mahabang biyahe dahil isang lane lang ang nagagamit sa bahagi ng Andaya Highway sa Camarines Sur na napinsala ng malakas na pag-ulan. Mabagal ang usad doon ng mga sasakyan. Malaking epekto sir kasi halos talagang doon tumatagal ang biyahe. Imbis na ang biyahe mapabilis, lalong bumagal kasi gawa nga ng masyadong traffic. Ano sir, one way, tapos meron doon kalsada na wala nang lupa yung ilalim. Gawa ng nakarambagyo yung sa ulan. Si Robert at kanyang mag-anak maaga sa bus terminal. Ngayon lang daw sila ulit magdiriwang ng Pasko sa Naga. Iniiwasan lang din naman po maraming tao kasi nagpapahabol po kami ngayong Pasko. Kasi magsama-sama po kami doon, laro na po sa Pasko po. Excited na ako sa Pasko? Opo. Si Aling Ide naman kadarating lang sa bus terminal mula Camarines Norte. Sinulit ang isang linggo niyang bakasyon. Nauna na raw silang nagdiwang ng Pasko ng kanyang mga anak dahil may trabaho pa siya rito sa Metro Manila. Siksikan po sa biyahe ay masyado pong maraming pasahero. Kaya saka nanganak po yung manugang ko kaya ako nag-uwi. Sa bus terminal lamang ito, inaasahan ng dagsa ng mga pasahero bukas hanggang sa weekend. Nagdagdag na sila ng mga biyahe patungong Bulacan at Nueva Ecija. Ang OFW na si Marife kadarating lang sa bansa noong December 14 galing sa Saudi Arabia. Ngayon lang siya ulit magdiriwang ng Pasko sa Nueva Ecija kasama ang buong mag-anak matapos ang 3 taon. Excited po. Siyempre po, iniwan ko po kasi yung mga anak ko maliliit pa. Ngayon, medyo malaki na siya, may binata na din sa traffic po para maaga rin makarating ng San Jose. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, humina bilang low pressure area ang dating bagyong Kerubin. Huling namataan ang pag-asa ang nasabing LPA 245 km silangan ng Surigao City. Sa kabila niyan, magpapaulan pa rin ang LPA sa Visayas at Mindanao. Shear line naman ang makakaapekto sa Quezon at Bicol Region habang amihan ang iiral sa nalalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Ngayong Huwebes hanggang matitinding ulan o intense rains ang mararanasan sa Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Pinapaalerto po ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Asahan naman ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa Quezon, ilang lalawigan sa Bicol, sa Central Visayas at maging sa Mindanao. Bumagsak sa 15 degrees Celsius ang minimum temperature sa Baguio City ngayong pong araw, habang 25.1 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Binaha ang ilang lugar sa Mauban, Quezon dahil sa patuloy na pag-ulan. Bukod sa pagbaha, problemado rin ng mga residente ang makapal na putik. Panawagan ng mga residente sa lokal na pamahalaan, solusyonan ng problema sa palagiang pagbaha. Sa Timona naman, binabantayan ng MDRRMO ang mga ilog na malapit ng umapaw at posibleng magdulot ng pagbaha. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan ngayon sa probinsya. Pag-aaralan ng Bureau of Corrections kung pupwedeng isama ang mahigit 14 na taong pagkakakulong ni Mary Jane Veloso sa Indonesia sa pag-compute ng kanyang Good Conduct Time Allowance o GCTA. Sa ilalim ng GCTA, pwedeng mabawasan ang haba ng pagkakakulong ng isang PDL kapag siya ay may magandang record. Isa rin po ito sa batayan ng pagbibigay ng parol o pagpapalaya sa isang PDL na nakapagsilbi na ng kanyang minimum sentence. Bukod sa parole, isa pang paraan para mapalaya si Veloso ayon sa Department of Justice
ang executive clemency na tanging presidente lamang ang nakapagbibigay. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, wala pang desisyon kaugnay rito ang palasyo pero pinag-aaralan na nila ito. Nasa Correctional Institution for Women ngayon si Veloso kung saan siya mananatili ng 2 buwan bago ilipat sa maximum compound. Sa ibang balita, pasintabi lang po isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa ilog sa Antipolo City. Ayon sa nanay ng biktima, nakipag-inuman daw sa mga katrabaho ang anak niya bago nawala. Balitang hatid ni EJ Gomez. Ilang residente ang nakapansin sa isang palutang-lutang na bagay umaga noong December 10 sa ilog sa Sitio Sagipin, Barangay de la Paz, Antipolo City. Dumulog sila sa barangay na agad naman daw rumisponde. Nakita ko po may mga tao, pinanonood nila nga nakalutang yung tao. Ang speak ko ay manikin lang. Sa videong kuha ng isa sa mga residente, kita ang isang lalaki na hinihila ang tila manikin. Tao nga, hindi manikin. Tumambad sa mga residente ng Barangay de la Paz ang malamig na bangkay ng isang lalaki. Wala naman nakita sa kanya na sugat, wala o sakal o anuman. Walang nakitaan siya na kung anong parte na katawan na bugbog. Kinilala ang biktima na si Melvin Restre, 26 anyos na construction worker. Ayon sa ina ng biktima, December 8 ng umaga nang huli niyang makita ang anak. Nagpaalam daw siya na makikipag-inuman sa kanyang mga katrabaho. Tapos yun, hindi na siya nakabalik. Ang akala ko, nasa barracks na siya. Tapos hanggang sa tagpuan na lang siya na nakalutang na doon sa tulay. Mukha na hindi na makilala. Pero sa damit, saka sa mga porsiras, doon ko nalaman. Saka doon sa mga paan niya, na siya yun. Dagdag pa niya, wala naman siya nakaaway, saka nakaalitan. Manawagan ko sana sumurrender na yung gumawa sa kanya. Kung ano mang nangyari. patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Gayon din ang backtracking sa mga CCTV sa lugar para matukoy ang posibleng dahilan ng pagkamatay ng biktima. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Overall champion ang Filipino jet ski racer na si Anton Ignacio sa World Grand Prix #1 Waterjet World Series 2024. Parehas sa expert runabout 1,100 stock category. Wagi kasi si Anton sa 3 serye ng kompetisyon na ginanap sa Poland, Amerika at Thailand. Ang pinakabago ang kanyang silver medal sa ikatlong round na nangyari sa Thailand nitong linggo. Congratulations Anton and good job! Ilang sasakyan ang nadamay sa riot ng nasa 20 kabataan sa Sampaloc, Maynila. Ang ilan sa kanila galing pa raw sa simbang gabi. Balita natin ni Jomer Apresto. Aakalain mong naglalaro lang ang mga kabataang ito sa bahagi ng Lacson Avenue sa Sampaloc, Maynila. Pero biglang naghagis ng molotov ang isa sa kanila hanggang sa gumanti na rin ang iba pa. Ayon sa barangay, aabot sa 20 kabataan na pawang mga dayo sa lugar ang sangkot sa riot. Riot gang war, yun ang assessment namin sa kanila. Mga bata, minor, 8, 9, 10, 11, 12. Yung iba kasi galing sa simbang gabi. Ilang sasakyan ang tinamaan ng mga bato. Humingi naman daw ng paumanhin sa barangay ang ilang magulang ng mga kabataan. Kaya lang, ang magulang pong ito ay sinasabi na dali na lang sa kulungan yung kanyang anak, hulihin, di ba? At wala din daw po sila ibabayad doon sa damage na nagawa sa sasakyan ng aming kabarangay. Ang senior citizen na si Mang Albert daw ang madalas naglilinis ng mga bubog na naiiwan tuwing nagkakaroon ng riot sa kanila. Gaano kadalas nagkakaroon ng riot? Araw-araw po yan. Hindi ako palipas ng araw. Minsan alas 3 ng hapon, minsan labas sa gabi, alas 4 ng araw. Ayon sa barangay, may mga pulis at tauhan sila na nagbabantay sa lugar pero tsumetsyempo raw ang mga kabataan kapag walang bantay. Ay naman sa Manila Police District, agad silang rumesponde noong mabalitaan na nangyari. Ang ginawa ng pamunuan ng Manila Police District, yan yung 2 istasyon natin. Naglagay na tayo dyan ng mga pulis natin na magbabantay.
Na-turn over na sa Manila Department of Social Welfare ang ilan sa mga kabataan na nasangkot sa riot, habang ang iba naman ay ibinalik sa kanilang mga magulang. Hindi maaaring sampahan ng reklamo ang mga menor de edad ayon sa batas. Ang posibleng maharap sa asunto ay ang kanilang mga magulang. Sa ilalim ng Manila City Ordinance No. 8243 o ang Anti-Child Endangerment Act, posibleng makulong ng 1 hanggang 6 na buwan ang mga magulang depende sa edad ng kanilang mga anak. May multa rin na 2,000 pesos hanggang 5,000 pesos. Huwag na po nating hintayin na may mangyaring hindi maganda sa inyong mga anak. 'Di ba? Or better yet, kung sa inyo po 'yan, sasampahan po namin kayo ng kaukulang parusa. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV, isa pong lalaki sa Ilocos Norte ang hindi na nakaabot sa kanyang kasal. Chris, ano na ang nangyari? Tony, malapitang binaril ang lalaking ilang oras lang bago ang kasal niya sa harap ng isang convenience store. Yan at iba pang mait na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Nauwi sa pighati ang selebrasyon sana ng kasal ng isang lalaki sa Lawag, Ilocos Norte. Ang biktimang 59 anyos binaril ilang oras bago ang kanyang kasal. Ayon sa investigasyon, nasa harap ng isang convenience store ang biktima at kanyang kinakasama nang lapitan siya ng isang lalaki at barilin. Nagtamo siya ng tama ng bala sa ulo at likod. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Nakuha na rin ang CCTV footage malapit sa pinangyarihan ng krimen para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect at motibo sa krimen. Sa Mexico, Pampanga, patay ang isang lalaki matapos magulungan ng truck. Ayon sa pulisya, pauwi na sana ang biktimang 77 taong gulang na bumili ng pyesa ng kanyang motorsiklo nang biglang masagi ng isang truck. Depensa ng driver ng truck, hindi niya napansin ang biktima. Sinampahan na siya ng kaukulang reklamo. Dalawa naman ang sugatan sa banggaan ng tricycle at motorsiklo sa Reyna Mercedes, Isabela. Nangyari ang insidente sa National Road sa Barangay Talungan. Ayon sa mga otoridad, nagtamo ng sugat sa ulo at katawan ang driver ng tricycle. Sugatan din ang rider ng motorsiklo. Itinakbo sa magkahiwalay na ospital ang dalawa. Wala pa silang pahayag. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po sa sensitibong balita mula sa San Juan, Batangas. Isang sunog na bangkay ng babaeng person with disability ang natagpuan sa isang pagawa ng uling sa barangay Barwalte. Kwento ng anak niyang nakasaksi sa krimen, sinakal ang kanyang nanay hanggang mapatay ng kamag-anak nilang mag-asawa. Kinaladkad umano ng mga sospek ang katawan ng kanyang nanay sa isang ulingan at doon sinunog. Arestado sa follow-up operation ang mga sospek at naharap sa reklamong murder. Wala pa silang pahayag. Mga mare at pare, kabilang si Asia's Limitless star Julian San Jose sa mga kinilala sa 37th Aliw Awards. Si Julian ang itinanghal na Entertainer of the Year. Kinilala rin para sa Best Collaboration on a Major Concert, sina Julian at SB19 member Stel para sa Julie Stel ang Ating Tinig Concert. Ang panganay ng Kapuso Primetime Royalties na si Zia Dantes, tinanggap ang Breakthrough Child Performer of the Year Award. Full support kay Zia, sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Kabilang naman si Sparkle singer Gian Magdangal sa mga kinilalang Best Group or Ensemble Performance in a Concert para sa The Greatest Duet. Si Super Tekla naman ang Best Stand-Up Comedian. Maghahain ng motion for reconsideration ang Presidential Commission on Good Government o PCGG. Kaugnay po yan sa pagbasura ng Sandigan Bayan sa 6 na iba pang kaso ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos, na mayapang negosyante na si Danding Cojuangco at iba pa kaugnay sa kontrobersyal na Coco Levy Fund. Magpupulong daw ang PCGG at ang Office of the Solicitor General sa Lunes para sa susunod nilang hakbang. Ayon sa PCGG, sakali raw hindi katigan ng Sandigan Bayan ang kanilang apela, posible raw nila itong iakyat sa Korte Suprema. Tumanggi naman muna silang magbigay ng pahayag kaugnay sa mga merito ng kaso, alinsunod sa sub judice rule. Sasagutin daw nila ito sa Korte.
Wala pang komento si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa rekomendasyon ng House Quad Committee na kasuhan siya kasama ang ilan pang personalidad sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Isinusulong din sa Kamara ang reparation o pagbabayad sa mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Narito ang aking report. Tulad ng reklamong isinampa sa International Criminal Court, Crimes Against Humanity ang inirekomendang ikaso kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa at iba pa. Ito ang nilalaman ng 43 pahinang report ng House Quad Committee na duminig sa illegal drugs at illegal pogo operations sa bansa ng nakaraang administrasyon. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Witness testimonies corroborated by evidence revealed a system that incentivized the killing of suspected drug personalities. Bunsod ng drug war, pinakakasuhan din ng Quadcom sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at De Bolsinas, Police Colonels Ruina Garma at Edelberto Leonardo, at dating Malacanang official na si Herminia Muking Espino. Pinakakasuhan din ng ilang personalidad na may kinalaman daw sa pagkakasamsam ng 360 kilo ng shabu sa Mexico, Pampanga, kabilang si Mayor Teddy Tumang at ilang Chinese nationals. Gayon din ang mga may kinalaman sa pagkamatay ng 3 Chinese nationals sa Davao Penal Farm noong 2016 at ni Police General Wesley Barayuga. Kailangan naman daw ng dagdag na investigasyon para sa mga personalidad na may kinalaman sa illegal na pogo operation, kabilang sina dating Bamban Mayor Alice Guo at dating Presidential Spokesperson Harry Roque. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. Bunsod ng pagdinig, 30 panukalang batas daw ang nabuo para pigilang maulit ang mga ganitong insidente. Kabilang sa panukala ang reparation o pagbabayad sa mga kaanak ng biktima ng EJK. Monetary reparation between 250,000 pesos to 500,000 pesos as well as a non-monetary reparation will be granted to victims and their families to be determined by the extrajudicial killing claims board proposed under the bill. Agad namang inadapt ng plenaryo ang report ng Quadcom. Ipapadala na raw ang report sa mga appropriate government agencies para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ayon naman kay Senador Bongo, ipinauubayan na raw niya sa korte sakaling tuluyan silang makasuhan. Pinuna rin niya ang Quad Committee dahil idinadawit daw ang ilang taong nabanggit sa mga hearing kahit wala raw katibayan laban sa kanila. Sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, handa raw siyang harapin ang mga reklamo. Isa raw itong tangkang paninira sa mga Duterte at kanilang mga kaalyado. Malaki raw ang tiwala niya sa ating mga korte at mananaig pa rin anya ang hustisya. Sinisikap pa naming makuha ang panig ni dating Pangulong Duterte at iba pang idinadawit sa posibleng asunto. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasama rin si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa mga gusto pang paimbestigahan ng House Quad Committee dahil sa pagkakadawit umano niya sa drug smuggling. Sagot ni Congressman Duterte, bukas siya sa isang patas na imbestigasyon dahil wala raw siyang itinatago. Gayunpaman, anumang imbestigasyon ay dapat nakabatay sa matibay na ebidensya at hindi raw sa questionable umanong testimonya gaya ng kay dating Customs Officer Jimmy Guban. Sa Quadcom hearing noong August 16, si Guban ang nagsabi na si Congressman Duterte ang isa sa mga totoong may-ari ng 6.8 billion peso shabu shipment na nasa BAT noong 2018. Nagsampa na raw ng reklamong perjury si Congressman Duterte laban kay Guban, kaugnay niyan. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng iba pang personalidad na kasama sa rekomendasyon ng Quadcom. Sa mga nagbabalak po na gumawa ng leche flan at iba pang panghimanga sa Noche Buena, ihanda na ho ang budget para sa itlog. Sa ngayon kasi mababa raw ang presyo niyan dahil sapat pa ang supply, gaya sa ilang tindahan sa Marikina Public Market. Pero habang papalapit po ang Pasko, inaasahan ng tataas rin ang presyo ng itlog ayon sa Philippine Egg Board Association. Sa Marikina Market, 7 pesos ang kada piraso ng extra small na itlog, habang 11 pesos naman ang pinakamalaki o yung jumbo. 210 hanggang 285 pesos naman kada tray, depende po yan sa size ng itlog.
Sa ibang pamilihan sa Metro Manila, may mabibiling Peewee egg na 6 pesos and 50 centavos hanggang 8 pesos kada piraso. 9 hanggang 10 pesos kada piraso naman ang jumbo size. Bahagyang mas mahal ang brown eggs. Sa 7 hanggang 13 pesos po kada piraso niyan, depende kung medium, large o kaya extra large. Update tayo sa lagay ng traffic dito sa Metro Manila, 6 na araw bago ang Pasko. Kausapin natin ang Director for Traffic Enforcement Group ng Metropolitan Manila Development Authority na si Attorney Vic Nunez. Welcome po sa Balitang Hali, Attorney. Yes, magandang tanghali po Sir Rafi at magandang tanghali sa lahat ng inyong taga-subaybay. Opo, last weekend na po bago yung Pasko. Kumusta po ang inaasahang trapiko sa mga pangunahing kalsada dito po sa Metro Manila? Yes, Sir Rafi, we're expecting ngayong Thursday, Friday, and Saturday magpipik yung volume ng mga vehicles. And talagang ito naman po yung panahon na maraming uuwi sa kanilang probinsya. Punuan na ang mga pier, mga provincial bus terminals, and even airports. So, ine-expect ho natin yan. And ngayon din pong mga susunod na araw, mostly yung mga Christmas parties sa iba't ibang lugar. Sa inyo pong obserbasyon, tuwing anong oras ba kadalasang bumibigat yung daloy ng trapiko o buong araw na talaga? Actually, may mga oras na magaan, especially in the morning. Pero talaga yung peak ng traffic wherein talagang medyo matindi yung buhos ng sasakyan, it would start at 4 p.m. hanggang mga 9 to 10 p.m. Especially sa mga major thoroughfares along EDSA, C5, Commonwealth. Sa ngayon po ba, epektibo pa rin yung mabuhay lanes? Yes, very efficient naman siya because every day we're clearing those alternate roads para hindi nga masyadong bumigat ang mga major arteries, major roads natin. That's why yung Special Operations Group namin, araw-araw, morning hanggang hapon, nag-ooperate po sila dito to encourage our motorists at yung ating mga kababayan na gamitin ang alternate roads na ito, yung mga mabuhay lanes, because most of these mabuhay lanes are leading to big malls sa buong Metro Manila. This from Pasay, Parañaque up to Quezon City. So kung alam nila kung saan yung mga mabuhay lanes na clear naman namin na araw-araw, mas makakatulong mo ito sa kanila. Bakit po sa mga piling araw lang yung suspension ng expanded number coding scheme? Well, as a matter of policy, ang MMDA would lift the UVVRP on regular holidays or special holidays. Yung mga December 24, 25, December 30, and 31, kasama na rin po yung araw ng January 1. Yun po ang pinili namin because these dates are declared holidays. And mahirap po kasi pag nilift natin yan na hindi holiday kasi expected rin natin December 22 or 23 and 26 mga balik probinsya or pauwi ulit ng mga probinsya, mas makakadagdag ho sa pag-congest ng traffic if ililift pa natin yung number coding scheme sa mga araw nito. That's why the Chairman Don Artes, ito naman ho talaga yung polisiya namin. Ito ang diniklara ng aming ahensya na lifted ang coding sa 5 araw na ito. Opo. May mga paraan pa po ba kayong tinitingnan para makatulong sa pagpapaluwag ng daloy ng trapiko sa mga ganitong panahon? Yung pag-commute po ba, ini-encourage nyo sa mga kababayan natin, lalo na yung mga dumadaan lamang sa mga major thoroughfares? Yes po, nakikita naman natin na marami na rin nagtatangkilik ng bus carousel along EDSA, MRT and LRT because medyo yun pa rin ho talaga ang mas mabilis. That's why makita naman natin na ang mga tumatangkilik ng bus carousel ay pahaba rin yung pila because kahit papano yun pa rin ang mas nakakatulong at mas mabilis na sakayan ng ating publiko. So we're encouraging them instead na gumamit ng private vehicles, tangkilikin natin yung LRT, MRT and EDSA bus carousel. Pero lumalabas po talagang tiis-tiis muna in the coming 4 days dahil nga inaasahang magpipik para ngayon yung trapiko. Yes, Sir Rafi. That's why we're appealing. Talagang kung hindi naman ho kayo makakayos magdala ng sasakyan, please plan your travels ahead of time at magbaon ng mahabang pasensya and make sure that
your cars, yung vehicles na gagamitin nyo are roadworthy. Kasi yung mga nasisira ang sasakyan, sagabal pa rin ho ito sa ating mga kalsada. At marami tayong insidente na namomonitor na maraming stalled vehicles along major thoroughfares that also leads to added traffic jam and congestion. So make sure that all your vehicles, lalong-lalo na yung luluwas ng iba't ibang probinsya, ay siguraduhin nasa maayos na kondisyon po. Sige po, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Sir Rafi, and magandang umaga po. Si Atty. Vic Nunez ng MMDA. Mga balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Humina na ang bagyong Kirubin pero nararamdaman ito sa ilang bahagi sa Mindanao. Sara, kumusta ang sitwasyon dyan? Rafi, bagamat humina na bilang low pressure area, nagpaulan pa rin sa ilang lugar dito sa Davao Region ang dating bagyong Kirubin. Sa Panabo, Davao del Norte, abot-tuhod na baha ang naranasan sa National Highway kagabi. Nagpabagal ito sa trapiko. Sinuong na rin ng ilang residente ang baha para makatawid. Walang pasok ngayong araw sa lahat ng eskwelahan at tanggapan ng gobyerno sa lungsod. Landslide naman ang idinulot ng pag-ulan sa Barangay Tuburan sa Mawab, Davao de Oro. Nagdulot din yan ng aberya sa mga motorista. Pansamantalang isinara ang kalsada para sa isinagawang clearing operations. Mahigit isang linggo matapos pumutok ang kanlaon, 37 evacuees sa La Castellana, Negros Occidental ang sumakit ang tiyan. Dahil yan umano sa kinaing menudo. Ang ilan sa kanila kinailangan pang dalhin sa ospital at turukan ng dextrose. Kinumpirma ng alkalde ang insidente at sinabing nanggaling ang ulam mula sa donasyon ng isang pribadong grupo. Patuloy ang investigasyon dyan ng mga otoridad. Para maiwasang maulit, nanawagan ng LGU sa mga nais tumulong na makipag-ugnayan sa donation management team para mas ma-monitor ang mga donasyon. Hindi tuloy bukas ang pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa national budget para sa 2025. Ayon sa Malacanang, may mga bahagi kasi ng budget na nais i-veto o harangin ng Pangulo. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Nakapulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga miyembro ng kanyang gabinete, kabilang ang Executive Secretary, mga kalihim ng Budget, Finance, Public Works at National Economic Development Authority, ang paksa, ang panukalang 2025 National Budget. Sa Biyernes sana nakatakdang pirmahan ng budget, pero sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi yan matutuloy dahil kailangan ng oras para sa masusing review. Hindi pa malinaw kung kailan pipirmahan ang budget, pero kinumpirma ni Bersamin na may mga bahaging i-veto. Wala namang pagkontra rito ang liderato ng Kamara at Senado dahil bahagi ito ng proseso. Sa ilalim ng Article 6, Section 27 ng 1987 Constitution, may kapangyarihan ang Pangulo na i-veto ang anumang batas na ipinasa ng Kongreso. Sa ilalim din ng Konstitusyon, pwedeng i-veto ng Pangulo ang partikular na items o bahagi lang ng budget. Kabilang sa pinupuna ngayon sa ipinasang budget sa Bicameral Conference Committee ang halos 215 billion pesos na dagdag sa budget ng DPWH kumpara sa nakasaad sa National Expenditure Program o ang proposed budget na isinumite ng ehekutibo. Mahigit 17 billion pesos na dagdag sa Kamara at mahigit 1 billion pesos na dagdag sa Senado. Gayon din ang mahigit 11 billion pesos na kaltas sa budget ng DepEd at pagtatanggal ng subsidy ng PhilHealth. Pinupuna rin ang 26 billion pesos na budget para sa Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP na tinanggal sa bersyon ng Senado pero ibinalik sa BICAM. Ayon sa law expert na si Professor Dangat Maitan, pagtatanggal lang ng partikular na item ang pwedeng gawin ng Pangulo. Hindi niya pwedeng ilipat sa ibang kagawaran ng budget na tinanggal sa ibang programa. Halimbawa, kung i-veto ng Pangulo ang pondo para sa AKAP, hindi na pwede gastusin ang pondong nakalaan dito kahit sa ibang programa. Mananatili ang pera sa National Treasury. Kung i-veto naman ang PhilHealth budget na zero na ang subsidy, hindi pa rin mababalik ang orihinal na alokasyon na 74 billion pesos. Congress has to respond, I don't know, next time or next year, mas maingat sila or mga kailangan ng special appropriations eventually, no? Pag kailangan, it looks like kailangan talaga ng pera for certain things. I think may mga emergency naman yan eh. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang pag-veto ng Pangulo pwede pa ring i-override o ipawalang bisa ng Kongreso. Pero hindi pa raw ito nangyari sa kasaysayan, ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Pwedeng mag-insist ang Congress na hindi, ano pa rin yan, kailangan maging batas pa rin yan. Pwedeng mag-insist by
2/3 vote of Congress per House voting separately. Ano yun to, ano tawag yun, override the veto. Wala kasi super majority ang special majority ang kailangan more than just simple majority. Syempre mga allies ng presidente naman ang nasa House at saka nasa Senate. So dapat hindi mangyari. Pwede rin daw i-reconvene ng Pangulo ang Bicameral Conference Committee para ayusin ang budget. What he needs to do is prevail upon Congress to withdraw yung kanilang binigay na bill dun sa presidente para so that they can fix it. Yun ang natingin kong pinaka viable na solution here without making the president veto the entire budget. Sabi ng Senate President, pwede naman i-augment o dagdagan ang pondo pagkatapos maipasa ng budget. It's in the special provisions. The Speaker, the Senate President, the President, the Chief Justice, all the heads of agencies, of constitutional agencies have that power. Because they have fiscal autonomy. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatlo ang sugatan matapos magkabanggaan ang isang pickup truck at dump truck sa Maguindanao del Norte. Sa Lapu-Lapu, Cebu naman, ginilitan na, hinampas pa ng bote ang isang customer ng KTV bar. Ang mainit na balita hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Hawak-hawak pa ng isang lalaki ang kanyang leeg matapos siyang gilitan at hampasin ng bote sa isang KTV bar sa Lapu-Lapu, Cebu. Parigla kay wala may altercation nga nahitabo. Pagkanta ng tawhana, nga nahitabo. Gibunalan ang ulo. Ayon sa pulisya, mag-isang umiinom ang biktima at kumakanta sa videoke. Matapos kumanta, nilapitan siya ng dalawang customer na nasa kabilang mesa. Nadala sa ospital ang biktima at nagpapagaling pa. Iniimbestigahan na rin ng pulisya ang motibo sa krimen. Sinisilip na rin ang kuha ng CCTV sa iba pang establishmento para matukoy ang mga sospek. Ilan ito sa mga larawang in-upload sa social media kaugnay sa away trapiko sa Lapu-Lapu, Cebu. Base sa investigasyon, gusto umano ng nakatatandang sospek na mag-overtake pero hindi siya napagbigyan ng isa pang motorista. Nakita ng nakababatang sospek ang komprontasyon ng kanyang ama at ng motorista. Pinagbantaan umano ng mag-ama ang motorista at pilit pinabababa sa sasakyan. Ang mag-amang jeepney driver may dala pang kutsilyo at barbecue sticks. Sumuko sa pulisya ang mag-ama pero pansamantalang nakalaya matapos walang naisampang kaso. Wasak ang unahang bahagi ng isang pick-up truck matapos makabanggaan ang kasalubong na dump truck sa National Highway sa Barangay Bito, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sa inisyal na report, 3 ang sugatan mula sa 2 sasakyan na agad isinugod sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Nico Sereno ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, good reviews ang natanggap ng MMFF 2024 entry na Green Bones mula sa mga content creator at film critic na nakapanood ng special preview nito. Sa post ng film critic na si Phil D, inilarawan niya ang Green Bones bilang good, solid at well-produced drama. 11/10 naman ang rating na ibinigay ng influencer account na Lakwatchera Lovers. Pinuri ng critics ang pagkakasulat ng movie at ang direksyon ni MMFF 2023 Best Director Zig Dulay. Gayon din ang cast na pinangungunahan ni Dennis Trillo at Ruru Madrid. Entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs ang Green Bones sa 50th Metro Manila Film Festival na magsisimula na sa araw ng Pasko. Ilang content creators tulad ni Jezreel Ellie at Yani Hatesu ang napaiyak matapos mapanood ang pelikula. Present sa special screening si GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion at iba pang opisyal ng GMA Network at ng Columbia Pictures na distributor nito. Naroon din si Dennis pero hindi siya nanood. Sabay raw kasi silang manonood ng kanyang asawang si Jeneline Mercado sa premiere night. Ngayon pa lang, nararamdaman ko nagtagumpay na kaming lahat dahil
naging effective yung intention namin na kung ano yung gusto namin iparamdam sa mga manonood. Mga mare at pare, siksik, liglig at umaapaw. Yan ang dapat abangan sa mga Kapuso serye sa pagpasok ng 2025. Una na riyan ang dambuhalang pagbabalik sa primetime ng Kapuso Adventure serye na Lolong, Bayani ng Bayan. Starring dyan si Kapuso action drama prince Ruru Madrid bilang Lolong at kanyang sidekick na si Dakila. Mas guwapa ako sa'yo. Ay, mas guwapa ako sa imo, Star of the new gen, Jillian Ward, may kaloka-like. Siya ang pinakabagong gwapa na magpapakilig sa atin gabi-gabi. Jillian is My Ilonggo Girl. Ang dalawang programa mapapanood sa Kapuso Network sa January 2025. Bago magbagong taon, posibleng pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang proposed national budget para sa 2025. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, hindi na raw ibabalik ng Pangulong Bongbong Marcos ang usapin ng 2025 national budget sa Kongreso. Sabi ng Pangulo, tapos na raw kasi ang trabaho ng Kongreso at wala sa procedure na pwedeng ibalik sa kanila ang budget matapos nga ang Bicameral Conference Committee ng Senado at Kamara. Kaya sila raw sa ehekutibo ang mag-review ng isinumiting General Appropriations Bill ng Kongreso. Marami raw kasing nabago mula sa budget request ng iba't ibang departamento. Aalamin lalo na kung kailangan ba ang mga ginawang insertion sa budget. Sa halip, sinabi ng Pangulo na i-veto na lamang ilang nilalaman ng General Appropriations Bill para ma-regain ang control sa spending program ng pamahalaan sa susunod na taon. Hindi pa raw ito maidetalye ng Pangulo dahil item by item, line by line ang tinitingnan nila upang malaman kung alin ang mga priority. Pero may nakita na raw sila na project proposals na walang naaayong program of work, walang documentation at hindi maliwanag kung saan mapupunta ang pondo, kaya ito raw ang kailangan liwanagin. Dapat sana bukas na pipirmahan ang national budget pero hindi raw sila matatapos sa pagre-review. Pero tiniyak ng Pangulo na ang 2025 national budget ay nakalaan sa mga importanteng proyekto. Tinanong din ang Pangulo ukol sa mungkahi ni Speaker Martin Romualdez na suspendihin ang 1 taon ng pagbabayad ng PhilHealth Premium. Ide raw ito, sabi ng Pangulo, pero ang ipinunto niya, sana raw sa mga nagkokomento ukol sa kawalan ng subsidy ng PhilHealth sa budget, pag-aralan daw mabuti. Ang garantiya raw niya, may subsidy man o wala ang PhilHealth, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Narito ang kanyang pahayag. Let me be very clear. I really wish sana naman yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Ang Quad Committee ng Kamara pinakakasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Ronald De La Rosa, Senador Bongo at iba pa ng crimes against humanity kaugnay sa war on drugs sa nagdaang administrasyon. Pati daw ito ng Pangulo, pero ang Department of Justice na raw ang mag-a-assess nito. Titingnan daw ng DOJ ang mga ito lalo na kung ano ang mga isasampang kaso, paano magkakaroon ng ebidensya na mauuwi sa case build-up. Titingnan pa raw kung tama ba ang direksyon ng rekomendasyon ng komite ng Kamara. Ukol naman sa hiling na executive clemency ni Mary Jane Veloso, sinabi ng Pangulo na malayo pa raw doon. Kailangan pa raw pag-aralan at iiwan na raw niya ito sa paghusga ng mga legal experts upang malaman kung akma sa probisyon ng clemency. Wala naman daw kondisyon na ibinigay ang Indonesia nang ilipat sa Pilipinas ang kustudiya ng bilanggo na si Veloso, pero nasa preliminary stage pa lamang daw ang lahat. Nasa Villamor Air Base si Pangulong Bongbong Marcos kanina para sa change of command at retirement ceremony ng Philippine Air Force. Sa pagretiro ni Lieutenant General Stephen Pareño, ang 39th Commanding General, pinalitan siya ni AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Arthur Cordura. Miyembro si Cordura ng Philippine Military Academy Bikislahi Class of 1990. Yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Villamor Air Base. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Ito ang GMA Regional TV News.
Sa nagka-fireworks display sa kalsada ng Barangay Canhulaw sa Lapu-Lapu, Cebu nang sunod-sunod na sumabog ang mga panindang paputok doon. Nasunog kasi ang isang tindahan ng mga paputok sa lugar. Tumagal ng nasa 10 minuto ang sunog bago naapula. Wala naman daw nasaktan. Ayon sa mga otoridad, may permit naman ang nasabing tindahan at wala namang ginawang paglabag sa mga patakaran ng Bureau of Fire Protection. Kaya inaalam pa ang sanhi ng sunog. Aabot sa 24,000 pesos ang halaga ng pinsala dito. Mataas na presyo ng ilang produkto ang tumambad sa mga tauhan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa kanilang pag-iikot sa Guadalupe Public Market. Detalye po tayo sa Ulat on the Spot ni Maki Pulido. Maki? Actually, Connie, sa joint inspection ng DTI at DA sa pamilihan sa Guadalupe, napansin ng Department of Agriculture ang sobrang mahal na benta ng mga bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Chu Laurel, ang binibenta sa 62 pesos per kilo, dapat nasa 49 pesos lang. Ang landed price kasi ng imported na bigas ay 40 pesos, may dagdag na 5 to 7 pesos hanggat makaabot ito sa mga pamilihan. Kaya sabi niya mukara may profiteering. Inaalam na nila kung sino yung mga importer. Pero hindi lang bigas ang mahal. Actually, ang tanong na nga ngayon ay kung ano pa ba ang mura. Sa pamilihan sa Guadalupe Market, ilan sa mga isdang huli sa dagat nagmahal ng 50 pesos kada kilo pagpasok ng Disyembre. Yung baboy tumaas ng 10 pesos per kilo. Yung manok tumaas naman ng 20 pesos per kilo. May mga ilang gulay pang tumaas. Tulad na lang ng kamatis na nasa 200 pesos per kilo ngayon. Dati daw 140 pesos yan. Sabi ng DA, ang pagtaas sa baboy ay dahil sa ASF, habang ang presyo ng manok tumataas daw dahil talaga sa panahon ng Kapaskuhan. Ganon din sa gulay, habang sa isda ay dahil closed fishing season. Yung mga Noche Buena items sa mga groceries, sabi ng DTI, less than 50% sa mga produkto yung nagtaas ng presyo, pero yung mga nagtaas, ang pagtaas naman daw ay less than 5% lang. Pagtitiyak ng DTI, wala raw biglang taas ng presyo habang papalapit ang Noche Buena. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Magandang balita para sa mga may balak mag-abroad. Mas magiging madali na ang pagproseso ng inyong mga dokumento sa bagong Pilipinas One-Stop OFW Action Center na inilunsad sa Makati City. Pinasinayan ito ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa Pangulo, hangad ng gobyerno na bigyan ng lugar ang mga manggagawa kung saan hassle-free ang pag-aasikaso ng kanilang requirements patungong abroad. Bukod dyan, makikipagtulungan din ang Action Center sa iba pang ahensya gaya ng PhilHealth, SSS at Pag-ibig para matiyak ang mabilis at walang aberyang pagproseso ng benepisyo at dokumento ng mga OFW. Konnichiwa! May chance na ang Global Pinoy sa Japan na makipagbanggaan ng boses sa tanghalan ng kampiyon sa TikTok Clock. Kasunod yan ng pinirmahang kontrata ng GMA Network at Star Studio Japan. Dahil sa deal, magkakaroon ng live tanghalan ng kampiyon competitions sa Nagoya, Japan. Ang tatanghaling winner magko-compete sa finale ng tanghalan ng kampiyon 2025 dito sa Pilipinas. Present sa contract signing si GMA Entertainment Group Vice President, Business Development Department 3 Gigi Santiago Lara at si Star Studio Japan Director and CEO Elizabeth Gushi. Hindi pa man bagong taon, may nagsimula na yata ng New Year's resolution. Gaya ng tampok nating babae from Bacoor, Cavite. Pero ang kanyang Fitspiration journey na antala raw ng isang judger. Nako, sabi nga, if looks can kill, ayan no, guilty na agad ang asong si Maxine. Hindi raw uso sa kanyang backstab dahil harap-harapan kung umihirap sa firmam niyang nag-exercise. Depensa naman ng among si Pearl Reyes, huwag husgahan si Maxine. Mabait naman daw ang kanyang aso at baka natyempuhan lang na bad angle. Ang video mahigit 400,000 na ang views, kaya naman trending! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Cizon. Rafi Tiba po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.